Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Cosmo. So, kamusta ang pambato natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So ito nga kagabi nga naganap na ang kanilang preliminary competition at talaga namang masasabi ko, in fairness naman sa Miss Cosmo, ang ganda ng kanilang program yesterday. Oo, natuwa ako dahil panalo ang mga eksena ng mga kandidata at talaga namang umariba talaga ang mga candidates. Sobrang surprising ang mga beauty nila. Yung alam mo yun, yung tipong parang nag-level up yung mga beauty ng mga candidates. Napansin ninyo yun? So yun, so punta muna tayo dito sa entablado nila. Panalo ang runway. Mas malaki ang lakaran ngayon ng mga girls kumpara noong nakaraan taon. Kasi talagang runway talaga. So makikita mo talaga yung detalye kung paano talaga mag-execute ang candidates. And then, plus, gusto ko din yung eksena nila. So, lumevel up ang Miss Cosmo. In fairness, alam nyo sa totoo lang, more than doon sa outdoor, mas gusto ko sa indoor yung competition nila kasi napapaganda nila yung entablado ng bonggang-bongga. Aanuhin ko yung malaking stage kung hindi ko naman na makita yung candidates. So para sa akin tama lang yung kagabi. Oo, tama na kagabi yung parang pinaka final stage nila. Kala ko nga finals night na kung titignan mo kasi level up talaga ang glossy, tapos ang ganda ng lakaran, tapos sobrang panalo yung lighting. So dapat ganito, dapat indoor talaga sila kasi kapag outdoor ang hirap, ang parang hindi maganda. So pero kung prelim ang pag-uusapan, mas nag-level up sila, upgraded sila this year, more than nung last year. Maganda din yung last year, pero maliit lang kasi yung yung lakaran. Hindi katulad nung this year na talagang oy, oo, in fairness, hindi siya ganong kalaki pero kita mo naman na talaga namang panalo talaga yung runway walk talaga ng mga candidates, di ba? Mapa evening gown and swimsuit. And then, ayun nga, tulad nga na sinabi ko kanina, na-surprise ako sa mga ilang candidates kasi talagang lumabas talaga yung ganda nila. Ang ganda ng mga gown na ginamit ng mga candidates para sa kanilang preliminary. Plus, nandoon pasabog ang bawat kandidata. Meron ako mga candidates na hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang magiging eksena niya sa prelim kasi nag-iba yung itsura. Talagang isa sa mga napansin ko kagabi ewan ko kung mag-agree kayo dito. Si Miss Malaysia. Si Miss Malaysia kagabi, lumabas yung ganda niya. Hindi ko nakikita si Miss Malaysia sa mga activity nila, pero kagabi, yung lumabas si Miss Malaysia, oh my gosh, I love the styling of hair, I love the makeup, I love the gown, I love the execute. Talagang masasabi ko, in fairness sa pambato ng Miss Cosmo Malaysia bongga. Nabonggahan ako sa kanya. Ang ganda ng execution. Tapos, ang ganda ng itsura niya. Talagang kung kagabi ang coronation night, may laban ang pambato ng Miss Malaysia. Plus gusto ko yung kanyang red lipstick na talagang nag-emphasize talaga sa beauty niya, di ba? So yon. Bukod kay Miss Malaysia, gusto ko talaga si Miss Brazil. Si Miss Brazil kagabi stunning yung beauty paglabas pa lang doon sa gown. Ay my gosh, talagang hindi yung gown ng titignan mo sa kanya, yung ganda ng mukha. So parang feeling ko isa siya sa mga pinakamalakas na kandidata kagabi. Simplihan yung galawan, ang lakas makareyna, di ba? Agree kayo? So yon, talagang no pretend, just walk and show who you see, di ba? Ganun yung dating kasi parang kung titignan mo na parang
oh my God, reynang-reyna ang pambato ng Miss Brazil. So sabi ko nga, si Brazil yung isa sa mga nakikita ko na mga matinding kalaban talaga. Pinakamatinding kalaban si Brazil. And then, of course, ina-expect ko na magpapasabog ng bonggang-bongga ang beauty ni Miss Mexico. Dito naman, mga ilang event nila, gandang-ganda ako kay Miss Mexico. Pero kagabi, medyo parang so-so lang yung beauty ni Miss Mexico. Hindi ko nakita na parang nag-wow. Maganda yung gown, pero parang feeling ko hindi lumabas yung glow niya. Hindi katulad ba nung mga challenge nila na mga activity na parang makikita mo, oy, in fairness, nag-glow si Miss Mexico. Kagabi, hindi ko talaga nakita yung glow niya. Si Miss Thailand, ganun din naman, soso pa din. Si South Africa, maganda sana si South Africa, kaya lang parang nag-struggle siya sa gown niya. And then, maganda din si Miss Nepal. Nagustuhan ko din si Miss Nepal. Myanmar, klaro din ang kanyang styling at panalo din ang kanyang execute. And then, ayun, si Colombia. Malakas din yung presensya ni Colombia. Hindi ko masasabi na wow, pero may laban ang bakla, 'di ba? So, at ganda ng ang ganda ng eksena ni Miss Colombia. Pero napansin ko din si Bolivia, nagustuhan ko din si Bolivia, Australia, pero so lang naman. Hindi katulad nung kay Brazil na talagang magre-remark siya sa'yo at saka si Malaysia. Malaysia, Brazil, ayun yung mga nakita ko kagabi na talagang pak na parang pwedeng maging tinig kay Miss Philippines. And then, of course, gusto ko din yung eksena syempre ni Miss Venezuela. Yes! Ay, panalo para sa akin si Miss Venezuela. Gusto ko yung execution niya. So, I'm happy. Pero hindi ko alam kung napansin ninyo, ang higpit ng labanan dito sa letter P. Mula kay Paraguay, Panama, si Panama. Si Panama, actually, kagabi, stunning din yung beauty niya. Pero parang walang something new. Hindi katulad nung kay Brazil na parang nakitaan mo pa siya kagabi ng, iba ang dating ng lola mo. Kumbaga, nag-level up yung beauty. Pero dito kay Panama, parang soso lang. Parang expected mo na ganun yung magiging itsura niya kasi maganda siya. Pero yung sasabihin mo, nag-level up ba siya kagabi? Parang feeling ko, hindi naman ganun kabongga. But yung still yung pagiging elegance, beauty, nandoon. So natuwa naman ako sa kanya kasi 'di ba parang sa Miss Universe hindi niya nairampa ng maigi ba yung sarili niya. Pero dito kagabi nakita mo talaga na sobrang na-execute niya talaga yung sarili niya as represent ng Panama. In fairness naman sa Miss Cosmo, sobrang panalo ang eksena ni Miss Panama kagabi. And then, sumunod si Paraguay. My gosh, gulat na gulat din ako kay Paraguay kagabi. Sobrang, ang ganda. Ang lakas mo ka, Barbie. Tapos ang ganda pa ng gown, di ba? So sabi ko, ang higpit ng labanan. And sinundan to ni Peru. Na laban din, di ba? So sabi ko nga, oh my gosh, ang tindi ng letter P. Panama, Paraguay, and Peru. Napansin nyo rin ba si Miss India? Kasi ako napansin ko din siya kagabi. Sobrang, oh my gosh, nagulat din ako sa execute ni India kagabi. Ayan, bukod doon kay Brazil, si India din yung isa sa mga remarkable sa akin na parang, my gosh, nakakaloka yung beauty ni India. Sobrang mabaliw-baliw ako. So, yan. At sabi ko nga, ang higpit na labanan kasi sa totoo lang, ang daming magagaling, ang dami din magaganda. Pero sabi ko nga, kung remarkable ang pag-uusapan, remarkable sa akin si Brazil, Malaysia, India. And gusto ko yung execution ni Nigeria, South Africa sa mga Black Beauty. Palaban din naman yung mga Black. Kaya lang kasi parang sa mga ibang candidates, makikita mo na lumulutang talaga yung galing nila, di ba? At punta naman tayo dito kay Miss Philippines. Yes, oh my gosh, hindi rin nagpatalo. Syempre, ang pambato natin na si Chelsea Fernandez. Sobrang gusto ko yung suot niyang gown na may pa-dragon na parang wow,
ang bongga. Ang bongga, 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 bongga kagabi ni Chelsea. Gusto ko yung ayos ng hair na tinaas. Napansin ko lang ha, favorite color ba ng Pilipinas yung light blue? Kasi di ba, Atisa Manalo nag-light blue. Chelsea Fernandez, light blue din. Siguro dahil nga sa team nga ng Cosmo. Pero panalo yung pa-dragon ni Chelsea. Sobrang ay para sa akin, siya yung isa sa mga pinakamagandang gown, pinakapasabog, at oh my gosh, antindi. So gusto ko din yung fierce niya, the way kung paano niya ilakad to. Medyo napansin ninyo na saludsod siya konti. Pero carry naman, di ba? So talagang gusto ko yung may pa-smile, tapos biglang magpi-pierce. So ako para sa akin sa ibinigay ng performance kagabi ni Chelsea Fernandez, talagang masasabi ko kahit hindi ito manalo sa botohan, may laban ang pambato ng Pilipinas. Sobrang panalo ang execution. Sobrang panalo yung ibinibigay niyang performance, energy, beauty, di ba? So, the way kung paano niya i-represent yung kanyang sarili at saka yung dalhin, yung gown, talagang masasabi ko, oh my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. Ulitin na natin, oh my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. Sobrang panalo ang galawan ng isang Chelsea Fernandez na talagang masasabi ko, wow. Di ba? May wow kasi sa ipinakita niyang performance at galing. Ang galing ni Chelsea. And then, pagdating naman sa swimsuit, syempre arang-kandahan ng mga candidates. Syempre, hindi pa rin nagpatalo doon si Miss Brazil. At talagang masasabi ko, oh my gosh, si Brazil talaga yung matindi niyang kalaban dito. And then, ganun pa din yung estimate ko na malakas talaga yung mga candidates at sobra. Pero performance ni Chelsea Fernandez sa swimsuit, oh my gosh, I love it. I like it. The way talaga kung paano i-present ni talagang may laban talaga ang pambato natin. Sobrang anlakas talaga ng ating pambato. Kasi performance level talaga. So, hindi ko lang alam kung ano yung nangyari sa kanya sa closed door interview. Pero kung pagbabasihan ko yung performance niya kagabi, kayang manalo ni Chelsea Fernandez ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Huwag lang madadayahin, charot. So yun, so kaya nga. Kung papabor lang sa kanya talaga yung mga hurado, I think bongga. Oo. Kasi ibinigay naman ni Chelsea yung performance. Yung performance level talaga na pinahanap talaga sa competition. At wala akong masabi kundi talagang ang galing. Both swimsuit and evening gown. And then in fairness sa designer niya, sobrang panalo. And then nanalo ng special award naman si Chelsea Fernandez sa choice ni Parade of Beauty ni Mama Buex ninyo na talaga nawang sobrang in fairness din naman. Ang ganda din ng choice talaga ni Buex at sobrang panalo. And then, congratulations kay Chelsea Fernandez. And then, Buex, mabuhay ka. And then, of course, syempre, nanalo din si Brazil sa another pages naman na talagang in fairness din naman sa choices niya. Kahit din naman ako dalawa lang din naman ang choices ko dito is about Brazil and Philippines. And then, siguro, na-amaze ako, India, Malaysia. Ayun talaga yung sila talaga, mga palaban, Cambodia, Myanmar, Thailand. Palaban din si Thailand. And then, yung letter P, malakas ang letter P mula kay Panama, Paraguay, Peru, and Philippines. Oh my gosh. So, tingin ba ninyo, yung apat na to ay papasok talaga lahat? O sino ang maiiwan at sino ang mananatili sa kompetisyon? Di ba? So, yan yung mga abangan natin sa coronation. And then, let's see kung sino nga ba ang ating top 20 dito sa Miss Cosmo sa mga susunod nating mga vlogs, di ba? Pero ikaw muna ang tatanungin ko. Syempre, sino ang nag-penetrate sa iyo ng bonggang-bongga sa competition na to? At tingin mo, sino ang kukuha ng corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to? So, please comment below para at least malawan ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga
hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.